Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Simulan natin ating Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dingin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami ng isang hari, mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo lahat ang sinabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak niyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pandigma. Ang iba'y mangangabayo at ang iba naman lakad ng mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa 1,000 at sa 5,000. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma.
Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at pag-aalagaan sa kanilang mga tauhan. Kukunin din niya ang 10% bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa, pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang tao sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinuri, ang katarungan mo'y siyang sinabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa inyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Narito at dumating na ang isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nakipagtipon ang napakaraming tao. Ano pa't wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung ano at gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, anak, ipinatawad na ang mga kasalanan mo. May nakaupo roon ilang eskriba na nagsasaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali ang sabihan sa paralitiko, pinatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihing tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao ay may kapangyarihan na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka.
Dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang naggigilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakakita ng ganito, sabi nila. Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po mga kapanalig. Iyan. Patuloy po natin kayong pinagdarasal. Kagalingan po ng inyong buong pamilya, kagalingan po ng iyong sambahayan. Mga kapanalig, lalo na po yung humihiling ng kagalingan para po sa kanilang miyembro ng pamilya na nakaratay sa banig ng karamdaman. Yan po mga nasa ospital, lalo na po yung mga nag-iisa na sa buhay. Kaya po'y patuloy namin ipinapanalangin ng kagalingan. Nitong nakaraang linggo lamang po, yun ay Huwebes, Biyernes, Sabado. Kami po ay nagpunta sa Camarines Sur kasi meron po kami isang kapatid na pari, si Father Ronel de los Reyes mula sa Calabanga, ay nag-Thanksgiving Mass. So kami po ay excited kasi kami mga taga Maynila at nakarating kami ng Bicol. Doon po nakita namin ang pananalig ng mga tao at naramdaman po namin yung kanilang pagiging totoo sa amin bilang isang kapatid na pari ng kanilang anak, kamag-anak na pari din. At nakita po namin kung paano hinikayat ng isang pagkakataon ito o na event yung ibang tao na tumungo ng simbahan. Doon po nakita namin kung paano sila magtulungan na ang Parish Pastoral Council po nila at yung kanilang mismong pari na parish priest ay nagluto ng mga pagkain, naghanda ng kape at istimahin kami sa mesa. Pakiramdam ko po ito ay isang napakagandang ehemplo ng ating nabasa ngayon sa mabuting balita, kung saan po ang mga tao ay nilalapit ang ibang tao kay Kristo o sa simbahan. Hindi lamang po upang ipakilala pero para sa tunay na kagalingan. Yan pong ginagawa din natin mga kapanalig dito sa ating mga programa dito sa Veritas. Lalo na po ito sa Healing Touch sa Veritas. Kung napapansin ko po lagi yung ating mga regular listeners o viewers online ay madalas ang kanilang hinihingi ay hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang mga kaanak. Imagine ninyo yun, nakakalimutan nga nila minsan na pakisama ako, Father Edong. Laging sinasabi, pakisama naman po ang nanay ko, ang tatay ko, ang anak ko, ang pamilya ko sa ibang bansa. Para po sa kagalingan mula sa sakit, ngayon din para sa pagpapalang pinansyal, para po sa pag-aaral. So ang mga tao pong ito ay dinadala nila ang kanilang mga kamag-anak kay Kristo. Kagaya po sa paralitikong ating natunghayan na dala-dala ng kanyang mga kaibigan. Para din po sa mga nakaranas na kasi ito yung taon na hindi ako nakasama sa Misa Mayor sa Luneta Grandstand. Madalas po kami tumutungo doon, lalo na po yung mga kaparian na assigned dito sa Archdiocese of Manila, pati yung mga relihiyoso. Meron pa po kami mga kapatid na pari na nanggagaling pa sa ibang bansa. Bumabalik taon-taon para po makibahagi sa Misa Mayor sa pagpupuri po natin sa mahal na Nazareno. Kung titingnan po ninyo, ganun din ang ginagawa ng mga tao. Dinadala nilang pilit ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga kamag-anak sa ating mahal na Hesukristo na nagpapasa ng krus. Kung pakiramdam po natin, lalo na sa mga observers, pag sinabi po natin observer, ito po yung mga tumitingin mula sa malayo at hindi bahagi ng grupong ito. Kasi ang tingin ng iba, parang nasosobrahan naman na yata yung mga kababayan natin sa ginagawa nilang debosyon sa Nazareno. Talaga ho ba? Alam niyo ho ba ang pakiramdam ng isang ina na pumipila mula sa pagputok ng araw hanggang kinabukasan para lamang ang intensyon ng kanyang anak ay dalhin doon. Mahawakan ang Nazareno at ipagdasal ng buong puso at parang buong buhay na rin ang kagalingan ng kanilang anak. Hindi niyo po ito maintindihan kung kahit minsan ay hindi kayo nakarating doon. Kasi kayo po ay may pribilehiyo
Pribilehiyong siguro dali ng inyong anak sa ospital. Hindi ko po kayo sinusukat. Ang sinasabi po, you can never underestimate the love and the prayers that brought people to the grandstand. Even to sustain the more than 30 hours of the very long procession. Mahigit po sa isang buong araw. Opo. Kasi po kayo ay pinagpala ng isang marusog na katawan. Hindi niyo po kailangan maghanap o manghingi ng pera kung kanino dahil may sakit ang inyong kaanak. Kayo po kasi ay mabuti ang kalagayan, kayo naririnig, kayo'y nakikita. Wala po sa inyong pagmamadali. Kaya niyo pong magpa-relax kasi maayos po ang inyong buhay. Hindi ko po sinasabi na laging lugami na ang mga deboto ng Nazareno, hindi po. Sila po kasi madalas ay yung may kulang. At ang magpupuno lang po sa palagay nila ay ang Diyos. Kapag masyado na po kasing masakit, masyado na pong mapait ang karanasan, kadalasan po wala namang ibang tinutunguhan ng ating mga kapatid, ang ating mga kapanalig, kundi ang Diyos lamang. Kagaya po ng kahit maibulong ko lamang sa mahal na Nazareno, kahit mahawakan ko lamang ang tali na nag-uugnay sa aming lahat. Naglalakad ng nakayapak, tumatayo po sa napakainit na araw. Minsan pa'y nababasa ng ulan. Malayo po ang mga comfort room, lalo na po sa misa o yung pong sa pila ng pahalik. Pero hindi po sila aalis doon, hindi hihinto hanggat hindi sila nakakarating at nahahawakan ang ating mahal na Nazareno. Ano po ito? Sila ba ay desperado? Pero kung matatandaan po ninyo ang kwento ng isang babaeng inaagasan ng dugo, mula rin po sa ating pagbasa sa ating mahal na Biblia, siya po mismo ang nagsabi na mahawakan ko lamang ang bahagi ng damit ng Panginoon, ako'y ayos na. Gayon din po ang ating mga kapatid doon, na dinadala ang kanilang mga panalangin. Hindi lang taon-taon, pero sa lahat ng pagkakataon na kaya nila. Kaya nga po tuwing Biyernes, halos maghapon ang misa sa Quiapo. Dahil gano'n na lang po ang kanilang nais na ilapit ang kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay sa ating Panginoon. Madalas po, naririnig natin sa ating mga pagbasa, kagaya po ng narating natin at narinig ngayon tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, na pag nakikita po niya ang mga tao na humihingi ng kagalingan, tunay po niyang tinitingnan at pinapagaling sila. Kasi mag-iba po yung nakikita sa tinitingnan at tinititigan. At sa ating pong pagbasa, nakita natin ang tunay na pananampalataya, hindi lamang po nung paralitiko na may sakit, kundi po ang testimonya ng kanyang mga kaibigan na binutas po ang atip o ang bubong para maibaba doon ang kanilang mahal na kaibigan. Pag titingnan nyo, sino po ba ang mga kaibigan nyong ito? Sino po ba ang pamilya nyong itong dadaling kayo kay Kristo para kayo ay gumaling? Pag-iisipin po ninyo yung 4 na lalaki na nagdala sa paralitiko na determinadong dalhin ng kanilang kaibigan. Yun po ay sapat ng milagro. Na gumawa po sila ng napakahirap na gawain upang mailapit ang kanilang kaibigang paralitiko kay Kristo. Ito po yung ating nasaksihan sa nakaraang araw, lalo na po sa debosyon ng mahal na Nazareno. Pinupuntahan po ng mga kamag-anak, pumipila ng matagal at malayo para lamang po maipagdasal hindi ang kanilang mga sarili, kundi ang kanilang mga mahal sa buhay, mga kaanak, mga kaibigan. Ako po bilang pari kapag nagre-recollection o retreat, ako po'y humihingi pa rin ng panalangin sa aking mga kaibigan. Hindi po porke pari ay sapat na ang aking mga dasal. Naniniwala po ako na kapag pinagdarasal po ako ng aking pamilya, ng aking mga kaibigan, nararamdaman ko po iyon. Lalo na po sa panahong ako'y nanghihina physically, mentally at emotionally. Ako rin po ay humihingi ng kagalingan sa Panginoon. Dahil ako rin po ay nananalig na ipinagdarasal ako ng napakaraming tao. Sa mga pagkakataon po ito, kaya sinasabi natin, sagot na sa panalangin ang 4 na kaibigang ito
para sa kanilang kaibigan na may sakit na paralitiko. Meron pong sinasabi na it takes a village to raise a child, o isang baryo po ang kailangan sa pagpapalaki ng isang anak. Tunay po yun. Kagaya po sa ating nabasa sa mabuting balita ngayon, kailangan din po ng isang baryo para po sa kagalingan ng isang tao. Hindi man natin kayang baklasin ang bubungan kung nasaan naroon si Kristo, pero sa ating mga panalangin, bibit-bitin natin lahat ng intensyon, lalo na po ng mga may sakit, para po sa tunay na kagalingan. Sana po, kagaya ng paralitiko na ating nasaksihan, tayo ay magkaroon din ng ganong klaseng mga kaibigan na tayo bibit-bitin, dadalhin, papalapit kay Kristo para sa kagalingan. Amen. Puno ng tiwala, tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng simbahan at ng buong mundo. Ang ating panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae naway itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan ang mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan naway patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na walang hinangad, kundi kagalingan at ang pagiging buo ng bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kapatid naway magkaroon ng kaganapan ng buhay sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawarang ibinigay sa amin ng iyong anak. Kami rin naway makapagpatawad sa mga nakagawa sa amin ng masama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos,
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay ay nagliligtas niya sa tanan, nangyayari upang aming ang pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang aking kalis, ang kalis ng aking dugo, ng bago itong hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo, lahat ng mga relihiyoso at misyonero at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlain ng may pag-asa sila muling mabubuhay. Gayun din lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, si San Jose ang banal na esposo, kaysa ng mga apostol, si San Pablo at lahat ng mga banal, si San Carlo Acuti, si San Lorenzo Ruiz, at si San Pedro Calungsod na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos ni Kristo Jesus na ating Diyos, ating ipanalangin ng buong lakas loob. Mamagamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa
at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinasabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patuloyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyan. Ibigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, taglayin natin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo maniniglod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig na nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan.
Gayun din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinapagkaloob mo ang lakas ng aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang inyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawa lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos, sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkalooban mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang mulalahating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro